Exodus 16. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at 15 araw ng ikalawang buwan mula nang sila'y lumabas sa Ehipto nang sila'y dumating sa ilang ng Sin sa pagitan ng Elim at Sinai. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Tuwing ika-6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda. Pagkatapos ng pakikipag-usap nila kay Yahweh, sinabi ni na Moises at Aaron sa mga Israelita, mamayang gabi, mapapatunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto at bukas ng umaga, makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan. Narinig niya ang inyong reklamo laban sa kanya sapagkat tuwing gagawin ninyo ito ay sa kanya kayo nagrereklamo, hindi sa amin. Idinugtong pa ni Moises, mamayang gabi bibigyan niya kayo ng karne. Bukas ng umaga ay tinapay ang ibibigay niya sa inyo hanggang gusto ninyo. Iyan ang sagot niya sa inyo. Ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa kanya, hindi sa amin sapagkat sino ba kami para pagreklamuhan ninyo. Sinabi ni Moises kay Aaron, paharapin mo ang buong bayan kay Yahweh sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo. Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap kay Yahweh sa gawin ng disyerto at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kalwalhatian ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita sabihin mo sa kanila na sa pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy malalaman nilang ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakakita sila sa lupa ng maliliit at maninipis na mga bagay na parang pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, ano ito? Sinabi ni Moises, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh, at ito ang utos niya tungkol diyan. Bawat isa ay kukuha ng kailangan niya at ng mga kasama niya sa tolda, kalahating salop bawat isang tao. Namulot ang mga Israelita, may kumuha ng marami at may kumuha ng kaunti. Ngunit nang takalin nila ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Sinabi sa kanila ni Moises, huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Ngunit ang ilan sa kanila ay hindi nakinig kay Moises. Kinabukasan, inuod at bumaho ang itinira nila, kaya nagalit sa kanila si Moises. Mula noon, tuwing umagay, namumulot sila ng ayon sa kanilang kailangan. Pag-init ng araw, ito'y natutunaw. Nang ika-6 na araw, doble ang kanilang pinulot, isang salop para sa isang tao. Nagpunta kay Moises ang mga pinuno ng bayan at sinabi ang nangyari. Ipaniliwanag naman ni Moises sa kanila, ito ang utos ni Yahweh. Bukas ay araw ng pamamahinga, araw na nakatalaga kay Yahweh. Lutuin na ninyo ngayon ang gusto ninyong lutuin. Ang hindi mauubos ay itira ninyo para bukas. Tulad ng sinabi sa kanila ni Moises, nagtira sila para sa kinabukasan at iyo'y hindi nasira at hindi inuod. At sinabi ni Moises, ito ang kakainin ninyo ngayon. Ngayon ay araw ng pamamahinga, kaya wala kayong makukuha niyan ngayon. 6 na araw kayong mamumulot niyan, ngunit sa ika-7 sa araw ng pamamahinga ay wala kayong makukuha. Ngunit ng ika-7 araw ay mayroon pa ring mga lumabas sa bukid para mamulot, ngunit wala silang nakuha. Kaya sinabi ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan pa kayo susuway sa aking mga utos? Tandaan ninyo na akong si Yahweh ang nagtakda sa inyo ng araw ng pamamahinga. Kaya tuwing ika-6 na araw ay binibigyan ko kayo ng pagkain para sa 2 araw. Sa ika-7 araw ay wala nang lalabas at mula noon nagpapahinga na lamang sila
tuwing ikapitong araw. Mana ang itinawag ng mga Israelita sa pagkain pinupulot nila. Ito'y parang buto ng kulantro, maputi at lasang galyetas na minasa sa pulot. Sinabi sa kanila ni Moises, ito ang utos ni Yahweh. Kumuha kayo ng kalahating salop ng mana, itatago ninyo ito upang makita ng inyong magiging mga anak at mga apo ang pagkain ibinigay ko sa inyo nang ilabas ko kayo sa Ehipto. Sinabi naman ni Moises kay Aaron, kumuha ka ng isang banga at lagyan mo ng kalahating salop na mana. Pagkatapos ialay mo sa harapan ni Yahweh upang itago para sa ating magiging mga anak at mga apo. Gaya ng iniutos ni Yahweh kay Moises, inilagay ni Aaron sa loob ng kaba ng tipan ang palayok ng mana. Mana ang kinain ng mga Israelita sa loob ng 40 taon hanggang sa dumating sila sa Kanaan. Ang isang salop ay katumbas ng higit sa 4 na litro.